Sa puso ng isang bayan na nababalot ng pang-aapi at katahimikan, may mga tinig na handang lumaban para sa katotohanan. Ito ang kwento ng pag-ibig, sakripisyo at paghahangad ng katarungan. Mula sa nobela ni Jose Rizal, muling bibigyang buhay ng Grade 9 Ruby ang kwentong nagmulat sa kamalayan ng sambayanang Pilipino. Noli Me Tangere. Magandang umaga sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aming munting tahanan. Sana'y masayahan kayo sa aming hinandang salo-salo. Santiago, kaya mo pa pala makapag-ayos ng ganyan? Matagal din tayong di nagkita. Padre Damaso, kinalulungkod ko ang inyong pagdating. Halos 10 taon na nga. Tia Isabel, mabutit kasama niyo si Padre Damaso. Kayo po, Padre, ang nagpakumbabaan na sumama sa akin. Nais niyo daw po makita ang bahay ni Kapitan Tiago. Mga kaibigan, payagan niyo po akong ipakilala sa inyo, anak ng matalik kong kaibigan na si Don Rafael Ibarra. Siya si Crisostomo Ibarra, kakauwi lang niya mula sa Europa. Padre Damaso, ikinagagalak ko kayong makita. Ako nga pala ang anak ng iyong matalik na kaibigan na si Ibarra. Wala akong kilalang Ginoo na Ibarra. Binata, ikinalulugod ko ang iyong pagdating. Pinupuri ko ang iyong ama. Mga alaalay narito sa akin. Maraming salamat, Teniente. Huwag mo pansinin si Padre Damaso Binata. Tila ba may babala ang kanyang kabastusan? Umupo ka na, Binata. Sa kabesera ka. O binata, doon dapat ako nakaupo. Patawad po, hindi ko po alam. Maraming salamat po, Padre. Binata, narito ako para bigyan ka ng mabala. Ang iyong ama ay namatay sa bilangguan dahil sa pagtatanggol niya sa isang batang magsasaka. Ano po? Ang aking ama? Oo, pinahirapan siya. Ang lahat ng alam ko ay galing sa papeles ng pamahalaan. Ang mga taong di marunong magbigay galang sa mga pare ay dapat lang mabulok sa bilangguan. Maraming salamat sa inyo lahat. Kapitan Tiago, kailangan ko na pong umalis. Paalam po. Ang aking ama, Erehe at Filibustero, hindi ko matanggap. Ano ba ang kanyang nagawa para saktan niyo siya ng gayon? Ang ingay at kasiyahan sa bahay nila Kapitan Tiago. Nasaan kaya siya ngayon? Ibarra, may bisita ka. Oh, Maria Clara. Crisostomo, namiss kita. Ang ganda mo, Maria Clara. Iha, kumusta naman ang biyahe mo? Mabuti naman po, Tia Isabel. Marami akong nakasalamuhang iba't ibang tao. May mga Kastila, Pilipino, Inchik at militar. Huwag masyadong magtagal, Maria. Maria Clara, narinig mo na ba ang balita sa San Diego? Oo, Crisostomo. Sa susunod na araw ay pupunta ako doon.
Ito ang dahon na iyong ibinigay sa akin nung bata pa tayo. At pumunta ako ng Europa, at hindi ko to binitawan kahit kailan. Crisostomo, ito naman ang mga liham ko sa iyo nung nasa Europa ka. Basahin mo ulit. Ang sulat na ito, naalala ko pa nung tinanong kita kung bakit hindi mo ako malilimutan. Sinabi mo, paano mo ako malilimutan kung palagi kang nasa aking isipan? Kuya, saan po tayo pupunta? Tayo. Sige. Sige. Doon. Kuya Basilio, ang sakit na ng tiyan ko. Gusto ko nang umuwi. Huwag kang maingay. Kailangan pa natin magbayad ng 2 sulong para makita tayo ng kura. Hindi ko naman ninakaw ang 2 piso. Akala nila ang pera nawawala ay akin. Huwag kang mag-alala, Crispin. Sasabihin ko kay Padre Salvi na hindi mo ninakaw iyon. Nasaan ang ninakaw mong 2 piso, Crispin? Hindi ko po yun ninakaw. Nanumpa po ako. Sinungaling! Opo! Opo! Dadalhin ko ito sa kura. At ikaw naman, Basilio, mananatili ka dito hanggat hindi mo nababayaran ng 2 piso. Opo! Nasaan na kaya yung mga anak ko? Bakit hindi pa umuwi? Basilio? Crispin? Basilio? Crispin? Basilio? Crispin? Nasaan na kayo? Basilio? Basilio, ano nangyari sa'yo? Nasaan si Crispin? Inaristo po si Crispin, inay. Pinagbintangan po siya nagnakaw ng 2 piso. Ano? Ano nangyari sa anak ko? Pinapapulo po siya ng hiral. Si Crispin, ano? Inay! 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 Oh, Piloso Potasio, ba't po kayo narito? Napahirap pagturo sa panahong ito. Walang oportunidad ang mga bata. Laging may hadlang ang mga pare. Nais kong ituro ang Espanyol, ngunit ayaw ng mga pare. Pinapalo ko pa ang mga bata, kahit tabag sa aking kalooban. Pero utos yun. Naiintindihan ko po kayo. May mga ideya po ako para sa pagpapabuti ng edukasyon. Gusto ko po sanang tumulong. At ang mga ideya ng aking ama ay mas mahalaga pa kaysa sa aking pagluluksa. Para! Ingat kayo sa pare at huwag kayong lalayo at huwag kayong lalapit sa anumang peligro. Opo. Napakaganda ng araw na ito. Tunay nga, ang sariwang hangin at ang iyong ngiti ay nagbibigay buhay. Grabe! Ang mga nagkukunyaring may pinag-aralan ay walang alam sa tunay na pananampalataya, mga erehe. Hindi lahat ay bulag sa katotohanan. Ngayon, matutupad na ang pangarap ng aking ama. Isang paaralan na para sa lahat. Mag-ingat kayo, Bara, may panganib. Hindi ko na kayang tiisin ang sakit na ito. Wala na akong pamilya. Wala na akong pag-asa. Ang aking kapatid na si Crispin ay nawawala siya.
Ang mga parele, sila ang lahat ng dahilan nito. Pinahirapan nila ang aking ama. Pinatay nila siya. Hindi ko sila mapapatawad. Ibarra, ikaw ang kasalanan ng lahat na ito. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkagulo ang lahat. Hindi, Padre. Ang totoo ay hinanap ko ang katarungan. Ipinaglaban ko ang aking ama at ipinaglaban ko ang ating bayan. Ang kasal, dapat masaya, pero bakit kung narito? Konsolasyon, tara na at magdiriwang. Crisostomo, bakit mo pinabayaan ang ating pag-ibig? Bakit mo ko iniwan? Dahil sa pag-ibig ko sa iyo, Maria Clara, kailangan kong gawin ito. Kailangan kong iwan ka para sa kapakanan ng bayan. Kapitan Tiago, bakit hindi ka pumusta? Sigurado ako mananalo ang ating manok. Uy, konsolasyon. Wag na, baka maubusan pa tayo ng pera. Ang paghihiganti, ito ang tanging paraan. Kailangan kong gawin ito para sa aking ama, para sa aking bayan. Kailangan kong makatakas, kailangan kong hanapin si Crisostomo. Kailangan kong tulungan siya. Crisostomo, ano ang gagawin natin? Paano tayo makakatakas? Maghihintay tayo ng tamang panahon. Basilio, kailangan natin magtulungan upang makamit natin ang ating layunin. Ibarra, ikaw ay isang Filibustero. Ikaw ay isang traidor sa bayan. Hindi, Padre. Ako ay isang makabayan. Gusto kong ipagtanggol ang aking bayan at gusto ko namang ipaglaban ang aking karapatan. Anong gusto mo, Ibarra? Anong gusto mong gawin ko? Gusto ko ang katarungan, mahal na Kapitan General. Ngunit gusto ko lang ipagtanggol ang aking karapatan. Don Tiborto, bakit ka na narinig dyan? Lagi ka na lang ganyan. Hindi ka naman sumasagot kapag kinakausap kita. Huwag kang magalit. Maawa ka naman. Nahimik lang ako kasi ayaw ko ng gulo. Walang mangyayari sa'yo kapag ganyan ka. Dapat matuto kang tumindig at ipagkita sa lahat na tayo ay magtitindad at mataas na posisyon. O sige, subukan ko. Ang aking pamilya ay binasak ng maling parata. Simula nang hinanap ko ang katarungan. Anak, nasa na kayo? Speak? Basilio? Nasa na kayo? Anak? Speak? Basilio? Speak? Basilio? Nasa na kayo? Basilio? Anak ko! Anak ko! Padre Damaso, napag-alaman kong ikaw ang aking tunay na ama. Ano? Hindi yun mahalaga. Iniisip ko ang kapakanan mo. Kapakanan ko? Paano mo ko nagawang pahirapan? Paano mo ko pinigilan sa pagmamahal ko kay Ibarra? Hindi kita mapapatawad. Hindi mo naintindihan. Naintindihan ko na. Mas mabuti nang pumasok ako sa kumbento kaysa manatili sa kasinungalingan at pangangapi. Sa ngalan ng pamahalaan, ikaw ay naaresto dahil sa paghihimagsik.
isang malaking kasinungalingan. Ginamit nila ang aking pangalan para sa kanilang pansariling interes. Ibarra, may paraan pa upang magtatakas ka. Pero bakit mo ko tutulungan? Maaaring ang pag-asa ng bayan ay nasa iyo, ngunit hindi ngayon. Magmadali na tayo, nandiyan na sila. Tara. Mamamatay kung hindi masisilayan ng butang ni Wayway. Pagkatalo na ko dito, liliis ang kanilang paningin. Hindi kita iiwan! May nakita akong isang bangkay. Sino? Hindi nila alam kung sino. Dahil sunog na sunog ang kanyang katawan. Maaari to. Krisostomo! Well, Clara, kailangan ko sa lang si Linares. Siya ang magandang kapalapit sa'yo. Hindi ko kaya magpakasal sa ibang lalaki. Ang puso ko ay kay Crisostomo lamang. Maria Clara, ako ito. Buhay ako. Crisostomo! Crisostomo! Akala ko'y patay ka na. Nakita ko sa balita. Kailangan kong umalis, Maria Clara. Ako ay isang pugante. Huwag mo kong iwan. Hindi ko kakayanin. Kailangan kong lumaban, Maria Clara. Para sa atin. Para sa bayan. Nung siya ay nabubuhay, kaya kong ipabaon ang aking sarili. Alam ng aking puso't isipan, ang kapayapaan nabubuhay siya at baka akong nasa isip niya. Ngayon wala na siya, mas pipiliin ko pang pumasok sa kumbento at maging madre o habang buhay sa lungkot at mamamatay.